Hola amiga, amiga! Welcome back to my YouTube channel. This is Kim Medel. Matagal-tagal nga rin tayong hindi nakapag-upload dito sa ating YouTube channel kasi nabisi yung Amiga nyo sa kakapanood ng mga Korean movie series. Ay naku, nakakatamad palang manood ng mga Korean movie, no? Pasensya na nga pala kayo dahil medyo magulo yung kwarto namin. Ayan, yung mga tuwalya nakasabit sa kung saan-saan. So, andito nga pala ako sa work. Nandito ako sa kwarto namin ni Hubby. Ito yung aming kwarto sa mga hindi pa nakakaalam. We are fly-in, fly-out couple. So, we've been working in this camp for more than 3 years now, 'di ba? Palakpakan. Mahaba-haba yung ating pasensya kaya tumagal tayo sa trabaho. Anyways, so for today's vlog ay sasagutin ko lang yung mga tanong about FIFO. Kung paano mag-apply and kung nasa ibang country ka, medyo challenging yan. Kasi nga, kailangan natin dumaan sa tamang proseso. Tamang proseso. So, yes, kailangan natin puntahan ang Immigration Australia dahil nandun po yung mga visa. Kasi kapag nasa overseas ka, kailangan mo munang mag-apply ng visa bago ka makakapunta ng Australia. Kasi yung Australia po, hindi po sila basta-basta nag-hire ng mga staff. Kailangan po kasi skilled worker ka. Kung sa hospitality industry po, hindi po sila nag-hire direct overseas po ng mga housekeeping, ng mga admin, or mga office works. Usually po na hinahire nila ay mga chef. Like, meron pong mga Pilipino na nakapunta po dito sa Australia na inisponsoran sila. Napakaswerte po nila kasi may panahon po dati na yung company namin ay pumunta po ng Pilipinas at dun po naghanap ng mga staff. Ewan ko lang po kung ginagawa pa ba nila yun. Kasi yung mga 5 years ago, meron kaming kabatch dito sa camp na to na galing siya ng Pilipinas at hinired po siya na working visa po. And after 4 years po siya naging permanent resident dito sa Australia. Napaka-lucky po ng mga dating Pinoy na nakakuha ng working visa. Sa ngayon, hindi po ako sure kung meron pa pong nanggaling talaga ng overseas na hired talaga from this company kung saan po ako nagtatrabaho. For now, maybe matutulungan ko kayo, ibigay ko yung link ng Immigration Australia kung saan nyo makukuha yung anong visa ang pwede nyong applyan. And sa mga hindi pala nakakaalam, meron po palang ongoing visa yung Australia na working holiday visa po. So, yung working holiday visa po is may criteria po siya, lalong-lalo na sa edad. I believe yung age ay nagsisimula sa 20 to less than 35. I'm not sure kung 35 or 30 yung edad. So, nandun po yun, makikita nyo po yun lahat dun sa Immigration Australia yung mga visa na yon. So, kung working holiday visa ka po, may posibilidad ka rin pong makatrabaho sa FIFO or ganito, like hospitality. Kahit ano po yung trabaho nyo sa Pilipinas, I think pwede po kayo mag-apply ng FIFO dito sa Australia as long as nandito na kayo sa Australia. Sa mundo naman po ng mining industry, like sa mismong mining talaga or sa mismong hub talaga, ibang usapan na rin po yun. Hindi ko po kabisado dyan kasi hindi ko po
forte yung mga visa dito sa Australia. Yung akin lang po ay pagbibigay ng idea na posible palang makatrabaho sa FIFO hospitality industry. Ang mga nasa hospitality industry, ano ba yan? Paputol-putol naman yung salita natin. So, yes po, pwede po tayong magtrabaho as a FIFO kahit po nasa office tayo or housekeeping or kitchen staff, mga utility or chef. So, lahat po ng hospitality departments, posible po na makaka-apply tayo dito sa mining industry. Meaning, tayo po yung nagsiservisyo sa isang kumpanya na nag-handle po, nag-ooperate po ng kanilang village camp. Mismo po yung mga rooms, accommodation po ng mga minero. Yon, yung mga nagtatrabaho po sa mismong hub. So, paano nga ba mag-apply kung andito ka na sa Australia? Well, kung yung visa mo is pwede namang makatrabaho, hindi po mahirap na mag-apply po ng work dito sa FIFO. As long as nandito ka po sa Australia at meron ka pong working visa. So, ang maitutulong ko po sa inyo, ilalagay ko po sa comment section yung link or ilalagay ko na lang po dito sa screen. Ito po yung link na pwede nyong applyan. Punta po kayo dyan at hanapin nyo po kung ano yung suit sa capability mo. Kung saan mo gusto na department. Kasi paminsan hindi naman sila naghahanap ng kung may experience ka, lalong-lalo na kapag nag-apply ka ng housekeeping, hindi masyado sila stricto kung meron kang housekeeping background or utility background. Kasi usually na mga housekeeping at mga utility staff namin, casual sila, nanggaling sila ng ibang country. Kaso yung mga visa nila, mga holiday working visa, yun po yung sinasabi ko sa inyo. Kapag meron po kayong holiday working visa, nanggaling kayo sa overseas, makaka-apply po kayo dito as casual, pwede rin po kayong mag full-time. Pero kasi yung casual, kapag yung mga holiday visa, kasi nandito sila sa Australia para sa chiching. Yes, kaya ayaw nila mag full-time. Malaki kasi yung difference ng, well, hindi naman ganun kalaki, pero malaki kasi yung take-home nila na salary kapag casual sila. Iba kasi yung rate ng casual at iba yung rate ng mga full-timers. Kasi yung benefits po ng mga full-timers ay wala po sa casual benefits. Like kung magkasakit ka, yung mga full-timers ay bayad po. Tapos yung casual naman, kung magkasakit ka, hindi po sila bayad. Kaya yun po yung diferensya. So, abangan nyo na lang yung mga next video natin about FIFO. Mag-comment lang kayo. Susubukan po nating sagutin yung mga comments nyo. And thank you nga pala sa mga nanonood ng mga videos ko. And nag-subscribe, don't forget to like na rin dito sa ating YouTube channel. Meron rin po tayong Facebook, Kim Medel. I-follow nyo na lang rin po ako doon dahil meron po akong mga mini vlogs. Thank you for watching. Till next time. Bye!